Isang butil ng pawis ang dahan-dahang gumulong sa sentido ni Ara, kasabay ng pait ng apdo na tila bumabalot sa kanyang lalamunan. Ang huling sentimong kinita niya sa pagtitinda ng kakanin ay sapat lang para pambayad sa upa ng mumunting kwarto nila sa barangay Masagana. Pero paano si Kaloy? Paano ang gamot niya? Ang tanong na iyon ay mas mabigat pa sa lahat ng bigas na kanyang binuhat sa buong buhay niya. Nanginginig ang mga kamay niya habang hawak ang lumang cellphone. Muling binabasa ang text mula sa ospital. Critical ang kondisyon ni Carlo Reyes. Kailangan ng agarang operasyon. Kakulangan sa pondo ang pinakamalaking hadlang. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Si Kaloy, ang kababata niya, ang lalaking lihim niyang minamahal mula pa noong mga bata sila. Ang lalaking pinapangarap niyang makasama habang buhay. Ngayon, nakahiga siya sa kama ng kamatayan at wala siyang magawa. Sinubukan niyang lumapit sa mga kamag-anak, sa mga kapitbahay na minsan niyang natulungan. Ngunit bawat pintuan ay nagsara. Bawat mukha ay nagpakita ng pagkaawa, ngunit walang nagbukas ng bulsa. Pasensya na, Ara. Wala rin kaming mapagkukuha. Ang mga salitang iyon ay bumubulong-bulong sa isip niya, kasabay ng pagtaas ng lagnat ni Kaloy sa ospital. Naririnig niya ang bawat tibok ng makina na bumubuhay sa binata, at alam niyang oras na ang kalaban nila. Isang araw, habang nakatulala sa tapat ng kanyang bahay, isang kotse ang huminto sa harap niya. Hindi ito ordinaryong sasakyan, kasing kintab ng salamin, may driver na nakasuot ng uniforme. Lumabas ang isang babaeng may matulis na mukha, nakasuot ng mamahaling damit. Ikaw ba si Ara may corpus? Tanong nito, walang ngiti sa labi. Tumango si Ara, kinakabahan. May alam akong paraan para matulungan mo ang kaibigan mo. Pero may kapalit. Dinala siya ng babae sa isang marangyang opisina na tila gawa sa ginto at marmol. Doon, sa likod ng isang malaking lamesa, nakaupo ang isang lalaki. Matangkad, malapad ang balikat, may mga matang matalim na tila bumubutas sa kanya. Rodrigo Del Monte. Ang pangalan niya ay umalinggaw sa buong Manila, isang bilyonaryong may hawak ng napakaraming negosyo. Narinig na niya ang pangalan nito, ngunit hindi niya akalaing makikita niya ito ng harapan sa ganitong sitwasyon. Alam ko ang kalagayan ng kaibigan mo, Ara Mae, simula ni Rigo, ang boses ay kalmado ngunit may kapangyarihan. At handa akong magbigay ng sapat na halaga para sa operasyon niya. Ang kailangan mo lang gawin ay pumayag sa isang gabi kasama ako. Parang gumuho ang mundo ni Ara. Ang hininga niya ay tila nakalimutang lumabas sa kanyang dibdib. Isang gabi? Ipagbebenta niya ang sarili niya? Ang kanyang dignidad? Para kay Kaloy? Hindi niya maisip ang sarili niya sa ganoong sitwasyon. Ang kanyang puso ay nagmamaktol, sumisigaw ng hindi. Ngunit ang isip niya ay ibinulong ang pangalan ni Kaloy. Ang larawan ng binata na nakikipaglaban sa kamatayan ay nagpa-flash sa isip niya. Wala na siyang pagpipilian. Pero, Sir, ano po ang kapalit? Bakit po ako? Tanong ni Ara, pilit pinipigilan ang luha. Tinitigan siya ni Rigo, walang emosyon ang kanyang mukha. Hindi mo kailangan malaman ang mga detalye. Kailangan ko lang ang isang kasunduan. Kung papayag ka, may kontrata. Ang lahat ng gagastusin sa pagpapagamot niya ay sasagutin ko. At pagkatapos wala kang sasabihin kahit kanino. Malabo ba? Umiling si Ara. Hindi malabo. Malinaw na malinaw. Isang malinaw na kasunduan sa kanyang kaluluwa. Isang kasunduan na babalutin siya ng kahihiyan, ngunit magbibigay ng pag-asa para sa taong mahal niya. Ang luha na matagal na niyang pinipigilan ay umagos na sa kanyang pisngi. Napakagat siya sa kanyang labi hanggang sa maramdaman niya ang lasa ng dugo. Ito ang tanging paraan. Sa sumunod na gabi, dinala si Ara sa isang penthouse sa pinakamataas na gusali sa syudad. Ang sahig ay kasing kintab ng salamin, ang mga chandelier ay kumikinang na parang mga bituin. Ang lahat ay nakakalula, malayo sa mundo niya. Sumabay siya sa elevator, ang bawat palapag na tinataas nito ay tila nagpapababa sa kanya sa kailaliman ng kawalan. Pagpasok niya sa silid, naroon si Rigo, nakatayo sa tapat ng malaking bintana na tanaw ang buong syudad. Hindi siya nagsalita. Ang katahimikan ay nakakabingi. Pakiramdam ni Ara, isa siyang figura sa isang madilim na kanvas, isang anino sa ilalim ng buwan.
Ang kanyang puso ay humahampas ng malakas, handang lumukso palabas ng kanyang dibdib. Isang hakbang, dalawang hakbang. Ang bawat yapak niya ay tila nagpapalayo sa kanyang nakaraan, at nagpapalapit sa isang kinabukasan na puno ng pagdududa. Ang simoy ng hangin sa gabi ay tila nagbago ng direksyon nang maramdaman niya ang lamig sa likod ng kanyang liig. Ang kanyang hininga ay naging mabigat, ang bawat segundo ay tila isang oras. Nagising si Ara sa isang puting silid, ang amoy ng disinfectant ay bumalot sa kanyang ilong. Nakahiga siya sa isang kama ng ospital. Ang lahat ay parang bangungot, pero ang sakit sa kanyang katawan ay totoo. Ang operasyon ni Kaloy ay natapos na. Pero sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, isang kakaibang pakiramdam ang lumitaw. Isang kurot sa kanyang sinapupunan. Isang pahiwatig na may bagong buhay na nabuo sa pinakamadilim na gabi ng kanyang pagtataksil sa sarili. Isang lihim na magpapabago sa lahat. Isang linggo matapos ang operasyon ni Kaloy, pakiramdam ni Ara ay tila lumulutang siya sa isang panaginip. Ang pakiramdam na iyon sa kanyang sinapupunan ay hindi nawala, sa halip tila lalo pang lumalim. Sinubukan niyang ipagwalang bahala, iniisip na marahil ay gawa lang ito ng pagod at stress. Ngunit isang umaga, habang naglilinis sa ospital, bigla siyang nahilo at nawala ng malay. Nagising siya sa isang silid, ang puting kisame ay umiikot sa kanyang paningin. Isang doktora ang nakatayo sa tabi niya, ang mukha nito ay maihalong pag-aalala at pagtataka. Ara Mae, may sasabihin ako sa iyo na kailangan mong tanggapin, sabi ng doktora. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may bigat. Buntis ka. Parang may bumagsak na malaking bato sa dibdib ni Ara. Buntis? Paano? Hindi niya maintindihan. Ang lahat na nangyari sa kanya ay tila isa lamang bangungot, pero ngayon, isa itong katotohanan ang nagpapatuloy sa kanyang paggising. Pero sino po? Kailan po? Tanong niya, nanginginig ang boses. Nagpakita ang doktora ng resulta ng ultrasound. Hindi lang isa, Ara. 5 ang nakikita ko. 5 buhay na tumitibok sa loob mo. Gumuho ang mundo ni Ara sa ikalawang pagkakataon. 5 buhay? Mula sa isang gabi? Sa isang gabi na kanyang pinagsisihan sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang pagkabigla ay humalo sa takot. Paano niya itatago ito? Paano niya bubuhayin ang 5 bata ng mag-isa? Ang kanyang puso ay sumigaw ng protesta. Ngunit nang marinig niya ang mahinang tibok ng puso ng mga sanggol sa ultrasound, isang kakaibang damdamin ang kumalat sa kanyang dibdib, isang uri ng pag-asa, isang pagmamahal na biglang umusbong mula sa gitna ng desperasyon. Ang mga ito ay mga anghel na ipinadala sa kanya, kahit paano sila nabuo. Sa mga sumunod na araw, bumuti ang kalagayan ni Kaloy. Nakauwi na siya ng bahay at ang ngiti niya ay tila bumalik sa dati. Pero may nagbago. Ang kanyang mga mata ay hindi na naglalaman ang dating init para kay Ara. Ang mga haplos niya ay naging pilit. Ang mga yakap niya ay tila walang laman. Isang gabi, habang naghahanda siya ng hapunan para sa kanila, narinig niya ang pag-uusap ni Kaloy sa telepono. Hindi ko na nga siya kakausapin tungkol doon. Wala akong kinalaman doon, bulong ni Kaloy, ang boses nito ay pilit na pinabababa. Basta, makakaalis ako rito sa lalong madaling panahon. Ayoko na ring magtagal dito. Nagulat si Ara. Tungkol saan ang pinag-uusapan nila? Ang takot ay dahan-dahang gumapang sa kanyang dibdib. Pilit niyang kinalma ang sarili at nang matapos ang tawag ni Kaloy, lumapit siya dito. Kaloy, may problema ba? Tanong niya. Umiwas ng tingin si Kaloy. Wala. Napapagod lang ako. Kailangan ko lang ng pahinga. Sinubukan ni Ara na magpaliwanag, ngunit ang bawat salita ay tila bumara sa kanyang lalamunan. Ang kanyang sikmura ay patuloy na lumalaki. Araw-araw, sinubukan niyang magsuot ng maluluwag na damit, umaasang walang makakapansin. Ang kanyang buhay ay naging isang malaking lihim. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga tingin ay tila naghukay sa kanyang kaluluwa. Isang hapon, nakita niyang nag-impact si Kaloy ng kanyang mga gamit. Saan ka pupunta, Kaloy? Tanong ni Ara, ang puso niya ay kumirot. Lumingon si Kaloy, at sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang isang matigas na ekspresyon sa kanyang mukha. Aalis ako, Ara. Para makahanap ng trabaho. Kailangan kong kumita para sa sarili ko. Pero paano ako? Paano tayo? Bulong ni Ara,
tila nanlalambot ang mga tuhod. Wala nang tayo, Ara, sabi ni Kaloy, ang bawat salita ay parang kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Simula nang malaman ko ang ginawa mo, hindi ko na kayang tignan ka sa mata. Hindi ko matatanggap ang ginawa mo. Nagulantang si Ara. Ang sakit ay umagos sa buong katawan niya. Ginawa niya ito para sa kanya, para iligtas ang buhay niya, at ito ang iginanti niya. Pero ginawa ko iyon para sa iyo, Kaloy. Para mabuhay ka, sigaw ni Ara, ang luha ay umaagos na sa kanyang pisngi. Hindi ko naman hiningi iyon, Ara, sigaw ni Kaloy pabalik, ang boses niya ay puno ng galit. At ngayon, dahil doon, sinira mo ang buhay mo at sinisira mo rin ang buhay ko. Hindi ko kailangan ang ganitong responsibilidad. Umalis si Kaloy, iniwan si Ara na nakatayo, nag-iisa, sa gitna ng kanyang bahay na tila gumuho. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa pintuan na isinara ni Kaloy, na tila isinara rin ang pinto sa kanilang nakaraan at sa anumang pag-asa ng kinabukasan na kasama siya. Ang kanyang tiyan ay unti-unting lumalaki, at sa loob nito, 5 bagong buhay ang nakasandal sa kanya. 5 buhay na kailangan niyang panagutan, mag-isa, sa gitna ng isang mundong tila kinamumuhian siya. Ang pag-alis ni Kaloy ay parang isang bagyo na humagupit, nag-iwan ng pagkawasak sa puso ni Ara. Ngunit mas masakit pa sa kanyang paglisan ay ang kanyang mga huling salita, ang pagtanggi niya sa kanilang pagmamahalan, at higit sa lahat, ang pagtalikod niya sa katotohanang kasama niya. Araw-araw, tinitigan ni Ara ang kanyang sarili sa salamin, ang kanyang tiyan ay unti-unting lumalaki, sumisigaw ng isang lihim na hindi na niya kayang itago. Ang mga bulungan ng kapitbahay ay naging mas malakas, ang mga tingin ay naging mas matalim. Alam niya na hindi na siya pwedeng manatili sa barangay Masagana. Kailangan niyang lumayo para sa kapakanan ng mga buhay na nasa loob niya. Isang madaling araw, nang walang nakakapansin, kinuha ni Ara ang isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang mga gamit at lumisan. Iniwan niya ang bahay na pinagmulan ng lahat ng kanyang alaala, iniwan ang mga pangarap na minsan niyang pinaniwalaan. Ang kanyang mga paa ay naglakbay ng walang direksyon, maliban sa isang malalim na pagnanais na makahanap ng lugar kung saan siya at ang kanyang mga anak ay magiging ligtas mula sa mapanuring mata ng mundo. Dumating ang araw na ipinanganak ni Ara ang 5 sanggol. Ang sakit ng panganganak ay tila naglaho nang marinig niya ang 5 sabay-sabay na iyak. Ang mga ito ay hindi lang basta iyak, ito ang mga tunog ng pag-asa, ng pagmamahal, at ng isang bagong simula. Pinagmasdan niya ang kanyang mga anak, si Gabriel, si Sofia, si Mateo, si Isabel, at si Rafael. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang ganda, ang bawat isa ay isang himala. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait at sakit ay tila nawala. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malalim at walang hanggang pagmamahal ng isang ina. Ngunit ang pagmamahal lamang ay hindi sapat para mabuhay. Ang buhay sa syudad, lalo na para sa isang inang mailimang bibig na pinapakain, ay napakabigat. Nagsimula si Ara sa iba't ibang trabaho. Naging labandera siya, tagalinis ng bahay, at kung minsan ay nagtitinda ng kahit anong pagkain na makakaya niyang gawin. Ang bawat kape na ibibigay sa kanya bilang kapalit ng labis na trabaho ay tila ginto. Ang bawat barya ay mahalaga. Madalas, natutulog siya sa bus, ang kanyang mga anak ay mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Ang lamig ng gabi ay humahalik sa kanilang mga balat, ngunit ang init ng kanyang pagmamahal ang nagbibigay sa kanila ng ginhawa. Maraming beses na kinailangan niyang tiisin ang mapanlait na tingin ng mga tao, ang mga bulungan na anak sa labas, hindi nag-iisip. Ngunit ang banging nasa kanyang puso ay hindi na ang sakit ng pagtatakwil, kundi ang determinasyon na protektahan ang kanyang mga anghel. Isang araw, habang naglalakad siya sa palengke, bitbit ang isa sa kanyang mga anak habang ang 4 pa ay nasa isang lumang stroller, may isang babae na walang awang humarang sa kanya. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Ang dami mong anak, pero hindi mo naman sigurado kung sino ang ama. Pabigat ka sa lipunan. Umigting ang panga ni Ara. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang dating Ara na tahimik at sunod-sunuran. Ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga anak ang nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi ko po kailangan ng panghusga niyo, sabi ni Ara, matatag ang boses. Ang mahalaga ay binubuhay ko sila ng marangal. Hindi sila pabigat, sila ang buhay ko. Nagpatuloy siya sa paglalakad, iniiwan ang babae na tulala sa kanyang tapang. Ang mga hamon ay patuloy na dumarating.
May mga araw na wala siyang makain. May mga gabi na natutulog sila sa bangketa. Ngunit sa bawat pagsubok, mas lalo siyang nagiging matatag. Ang kanyang mga anak ang naging liwanag sa dilim ng kanyang buhay. Ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga tawa, ang kanilang mga mahigpit na yakap ay sapat na para burahin ang lahat ng kanyang pagod at sakit. Habang ang mga bata ay lumalaki, natutunan na rin nilang makaintindi. Madalas, nakikita ni Ara ang pagtataka sa mga mata ni Gabriel, ang panganay, nang marinig niya ang mga tanong mula sa ibang bata, nasaan ang papa mo? Tatalikod si Ara, at yayakapin niya ang kanyang mga anak, at sa loob ng kanyang puso, ipinangako niya sa kanila na gagawin niya ang lahat para magkaroon sila ng isang magandang kinabukasan, isang kinabukasan na hindi na kailangan pang ikahiya. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang kanyang 5 anghel, sa isang maliit na kumot sa sahig, nakatingala si Ara sa kisame. Ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal, ngunit may bahagi pa rin ito na puno ng tanong. Makakaya ba niya ito habang buhay? Kailan kaya matatapos ang pagsubok na ito? Sa kabila ng lahat, isang bagay ang sigurado, hinding-hindi niya pagsisisihan ang ginawa niya para mabuhay ang kanyang mga anak. Nang magbukas ang kanyang mga mata kinabukasan, may nakita siyang sobre sa ilalim ng pintuan. Hindi ito ordinaryong sobre. Makinis ang papel, may logo ng isang kumpanya. Tila naghahanap ang kanyang mga mata ng pamilyar na tatak. Isang logo ng isang korporasyon na hindi niya inaasahang makikita pa sa kanyang buhay. Ang Del Monte Holdings. Isang kaba ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Isang tawag. Isang sulat. Ang nakaraan ay tila unti-unting bumabalik. Napahigpit ang hawak ni Ara sa sobre. Del Monte Holdings. Ang pangalang iyon ay tila isang sumpa, isang anino mula sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Matagal na siyang nagtago, matagal na siyang namuhay sa takot na balikan siya ng nakaraan. Ngayon, narito na ito, sa isang eleganteng sobre, nagbabanta na ibunyag ang lahat ng kanyang lihim. Huminga siya ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili. Para sa kanyang mga anak, kailangan niyang harapin ito. Nakarating si Ara sa isang gusaling abot langit ang taas, simbolo ng kapangyarihan at kayamanan. Ang bawat hakbang niya ay tila nagpapabigat sa kanyang mga paa. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas, tila gusto nang tumalon palabas ng kanyang dibdib. Pumasok siya sa loob, at ang mamahaling disenyo ng lobby ay nagpapahiwatig na nasa ibang mundo na siya. Sa pagpasok niya sa opisina, tumambad sa kanya ang isang malaking lamesa, at sa likod nito, nakaupo si Rodrigo Del Monte. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa pagkabigla. Siya! Ang lalaking iyon! Hindi niya inaasahang makikita ito muli. Ang malamig at matalim na tingin ni Rigo ay tila dumudurog sa kanyang kaluluwa. Nagbalik ang lahat ng alaala ng gabing iyon, ang sakit, ang kahihiyan, ang desperasyon. Ngayon, narito siya, at alam niyang hindi maganda ang ibig sabihin nito. Ara may corpus, sabi ni Rigo, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may kapangyarihan na hindi mapagkakamalan. Salamat sa pagdating. Hindi nakasagot si Ara. Ang kanyang bibig ay tila nakalimutang magsalita. Inilabas ni Rigo ang isang folder. May nalaman akong impormasyon na sa tingin ko, kailangan nating pag-usapan. Binuksan niya ang folder at inihagis sa lamesa ang ilang papel. Alam mo ba kung ano yan, Ara May? Tiningnan ni Ara ang mga papel. Ang unang nakita niya ay isang larawan ng kanyang mga anak, si Gabriel, si Sofia, si Mateo, si Isabel, at si Rafael, na naglalaro sa labas ng kanilang maliit na inuupahang kwarto. Pagkatapos, nakita niya ang isang dokumento na may pamagat na EFA Paternity Test Results. At ang mga resulta. 79.9% probability of paternity. Nanlamig si Ara. Parang tumigil ang kanyang paghinga. Hindi. Paano niya nalaman? Ang kanyang lihim, ang pinakamalaking lihim ng kanyang buhay, ay nabunyag na. Ang takot ay kumalat sa kanyang ugat. Ano yan, Ara Mae? Tanong ni Rigo, ang boses ay mas matigas na ngayon. Naintindihan mo ba ang ibig sabihin yan? Ang mga batang yan mga anak ko sila. Paano mo na itago ang ganito kalaking bagay sa akin? Nanginginig ang mga kamay ni Ara. Sir, hindi ko poti. Huwag kang magsinungaling sa akin, putol ni Rigo. Tumayo siya, lumapit sa lamesa. Kailan mo balak sabihin sa akin? Pagkatapos silang lumaki at magtanong kung nasaan ang kanilang ama?
O kailan? Bakit mo pinili na itago ito? Ang luha ay umagos na sa pisngi ni Ara. Hindi ko po gustong itago, sir. Pero paano ko po sasabihin? Hindi po kayo maabot. At isa pa, sa ganitong sitwasyon, sino po ba ang maniniwala sa akin? Isa lang po akong ordinaryong babae. Kayo, isang bilyonaryo. Hindi ko po alam ang gagawin. Napabuntong hininga si Rigo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkadismaya. Hindi ito ang planado, Aramae. Ang kasunduan natin ay malinaw. Hindi kasama rito ang responsibilidad na ito. Responsibilidad? Bulong ni Ara, ang boses niya ay nagtatago ng pait. Sir, sila po ang buhay ko. Hindi po sila responsibilidad. At hindi ko po sila binalak gamitin para humingi ng kahit anong kapalit sa inyo. Mula po nang ipinanganak ko sila, mag-isa ko po silang itinaguyod. Tinitigan ni Rigo si Ara, at sa sandaling iyon, nakita niya ang matinding pagod at sakit sa mga mata ng babae. Hindi niya inaasahan ang ganoong damdamin sa mukha ni Ara. Alam ko ang sitwasyon mo, Aramae, sabi ni Rigo, unti-unting lumambot ang boses. At hindi ko hahayaang lumaki ang mga anak ko na walang ama o maging sanhi ng kahihiyan sa pangalan ng pamilya Del Monte. Lumakad si Rigo papunta sa bintana, tinitigan ang skyline ng Manila. May isang solusyon, sabi niya, nang hindi lumilingon. Pakakasalan kita. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Ano po? Pakakasalan kita, ulit ni Rigo, humarap na ngayon kay Ara. Hindi ito para sa pag-ibig, Aramae. Maging malinaw tayo. Kailangan kong magkaroon ng lehitimong pamilya para sa aking ina at sa kumpanya. At ang mga bata, kailangan nila ng apelyido at proteksyon. Ikaw, kailangan mo ng seguridad. Ang lahat ng gastusin mo at ng mga bata ay sasagutin ko. Magkakaroon sila ng magandang kinabukasan. Ang kailangan mo lang gawin ay maging asawa ko, sa pangalan lang. Ang isip ni Ara ay nagulo. Ang kanyang puso ay nagmamaktol. Pakakasalan niya ang lalaking ito, ang lalaking simbolo ng gabing iyon na bumalot sa kanya ng kahihiyan. Isang kasal na walang pag-ibig, isang kasunduan lamang. Ngunit pagkatapos, inalala niya ang kanyang mga anak. Ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga pangarap. Ito ang pagkakataon para sa kanila na magkaroon ng magandang buhay, isang buhay na hindi na kailangan pang magdusa sa hirap at pangungutya. Umiling si Ara, ang luha ay patuloy na umaagos. Hindi ko po alam, sir. Napakabigat po nito. Isipin mo ang mga anak mo, Aramae, sabi ni Rigo, ang kanyang boses ay tila nagtatago ng isang bagay. Hindi lang ito para sa akin. Para ito sa kanila. Sa huli, ang pagmamahal ni Ara sa kanyang mga anak ang nanaig. Yumuko siya, tinanggap ang kapalaran. Opo, sir, bulong niya, halos hindi marinig. Kung ito po ang tanging paraan para magkaroon sila ng magandang buhay, gagawin ko po. Ang ekspresyon ni Rigo ay hindi nagbago. Walang galak, walang awa. Isang simpleng tango lang ang ibinigay niya. Sa labas, ang araw ay sumisikat na, ngunit sa puso ni Ara, ang mga anino ng nakaraan ay patuloy na nagtatago, kasama ang bagong kinabukasan na puno ng kawalan ng katiyakan. Ang pagpayag ni Aramae sa kasunduan ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam kay Rigo. Hindi ito tagumpay, hindi rin ito kasiyahan. Isa itong simpleng pagkilala sa isang pangangailangan, isang paraan para ayusin ang isang problemang biglang lumitaw sa kanyang perpektong nakaplanong buhay. Kailangan niya ng asawa at ngayon ay mayroon na siya. Kailangan ng kanyang mga anak ng legal na ama at magkakaroon sila. Simple lang. Ang kasal ay ginanap sa isang pribadong silid sa isang munisipyo, tahimik at walang pom. Walang mga bisita, walang ngiti. Isang simpleng pagpirma sa isang kontrata, isang pangako na walang nilalaman kundi ang legalidad. Tinitigan ni Rigo ang pirma ni Ara sa marriage certificate, isang pangalan na ngayon ay magiging kabahagi ng kanyang sarili. Hindi niya naramdaman ang kilig, ang pag-asa, o ang pagmamahal na madalas niyang nakikita sa mga pelikula. Tanging isang mabigat na responsibilidad ang nasa kanyang mga balikat. Pagkatapos ng seremonya, dinala ni Rigo si Ara at ang 5 bata sa Del Monte Estate, isang mansyon na kasing laki ng isang barangay na papalibutan ng matatayog na pader at malalawak na hardin. Ang mga mata ni Ara ay nanlaki sa pagkamangha, habang ang mga bata ay nagtatakbuhan, kinikilig sa bawat sulok na kanilang nakikita.
Ngunit para kay Rigo, ang bahay na ito ay kasing lamig ng marmol na bumabalot sa bawat sulok nito. Isa itong gintong hawla, puno ng obligasyon at walang pagmamahal. Pagpasok pa lang nila sa malaking sala, sumalubong sa kanila si Elena Del Monte, ang ina ni Rigo. Matangkad, elegante, at may mga matang matalim na tila may kakayahang bumasa ng bawat lihim. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, maliban sa isang bahagyang pagtaas ng kilay nang makita niya si Ara at ang mga bata. Rodrigo, sabi ni Elena, ang boses nito ay formal at may otoridad. Hindi ko inaasahan na ganito kabilis ang iyong pag-aasawa. Hindi ito isang pagbati, kundi isang pahayag, puno ng pagdududa. Ipinakikilala ko, ma, si Ara May Corpus del Monte, sagot ni Rigo, ang boses ay kalmado, sanay na sa ganitong uri ng pagtanggap mula sa ina. At ang mga apo mo. Tinitigan ni Elena si Ara mula ulo hanggang paa, na tila sinusuri ang isang bagay na hindi karapat-dapat. Isang korpus, tanong niya, may bahid ng paghamak sa kanyang boses. At 5 bata. Rodrigo, sigurado ka ba rito? Sila ang aking pamilya ngayon, ma, matatag na sagot ni Rigo. At inaasahan kong rerespetuhin mo sila. Ngunit hindi natapos doon ang tensyon. Habang nagpapahinga si Ara sa kanilang silid, at ang mga bata ay masayang naglalaro sa hardin, may kumatok sa pintuan. Ang isang katulong ay nagpapasok sa isang babaeng kasing ganda ng isang diyosa, nakasuot ng damit na mamahalin, ang bawat galaw ay puno ng kumpiyansa. Celestine Tina Sandoval. Ang kasintahan ni Rigo sa loob ng maraming taon, at ang babaeng inaasahan ng lahat na magiging asawa niya. Rigo, darling. Akala ko ba'y magla-lunch tayo, sabi ni Tina, ang kanyang boses ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlilisik nang makita si Ara. Nilapitan niya si Rigo at hinalikan ito sa pisngi, isang kilos na nagpapahiwatig ng kanilang pagiging malapit. Nagkaroon lang ng kaunting abala, sabi ni Rigo, na halatang hindi komportable. Tina, ipinakikilala ko si Ara Mae. Ang aking asawa. Nagulat si Tina. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala, napalitan ng isang mapanuring tingin kay Ara. Pagkatapos, pilit siyang humiti, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Asawa? O, Rigo, napakabilis naman. Akala ko ba'y nagpaplano tayo ng kasal? Nagbago ang mga bagay, maikling sagot ni Rigo. Lumapit si Tina kay Ara, ang kanyang mga mata ay tinitigan si Ara mula ulo hanggang paa, halos may pagkadiri. Ikaw ba iyong? Ara May? Ang babaeng nagulat na lang na may anak ka kay Rigo. Naku, I heard about it, nakakagulat naman. Well, I hope you enjoy your stay here. Kasi, alam mo naman, hindi madali ang buhay sa loob ng Del Monte family. Ang bawat salita ay tila mailason, binalot sa matamis na boses. Naramdaman ni Ara ang hapdi sa mga salita ni Tina, ngunit pilit niyang pinanatili ang kanyang composed. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa gilid ng kanyang palda. Pinanood ni Rigo ang palitan ng salita, ang kanyang mukha ay walang ipinapakita. Ngunit sa loob niya, may kakaibang pakiramdam. Hindi niya gusto ang paraan ng pagtrato ni Tina kay Ara. Hindi niya gusto ang paraan ng pagtingin ng kanyang ina kay Ara. Isa lang itong kasunduan. Pero ang mga ito ay ang kanyang mga anak, at si Ara ang ina ng kanyang mga anak. Nang gabing iyon, habang tahimik na nakaupo si Rigo sa kanyang opisina, narinig niya ang mga tawa ng mga bata mula sa kabilang bahagi ng mansyon. Pagkatapos, nakita niya si Ara, nakaupo sa sahig, nagbabasa ng libro sa harap ng 5 bata, ang kanyang boses ay malambing. May kakaibang init na bumalot sa kanyang dibdib. Isang init na hindi niya naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang lumingon si Ara, at nagtama ang kanilang mga mata, muling nagtago si Rigo sa likod ng kanyang malamig na maskara. Hindi niya maipakita ang anumang emosyon. Hindi niya alam kung paano. Ang pagpasok ni Ara Mae at ng kanyang 5 anak sa mansyon ng mga Del Monte ay tila nagdala ng isang kakaibang kaguluhan sa tahimik at maayos na mundo ni Rigo. Sa simula, itinuring niya lang si Ara bilang isang kasunduan, isang problema na kailangan niyang ayusin. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, unti-unting napansin ni Rigo ang mga bagay na hindi niya inaasahan. Isang umaga, habang nagkakape si Rigo sa kanyang opisina na may malaking salamin, nakita niya si Ara sa hardin. Nakaupo ito sa damuhan, napapalibutan ng 5 bata na masayang naglalaro sa ilalim ng sikat ng araw.
Tinuturuan ni Ara si Sofia na magbilang gamit ang mga bulaklak, habang si Gabriel at Mateo ay naghahabulan sa malawak na espasyo. Si Isabel at Rafael naman ay mahimbing na natutulog sa isang malaking kumot sa ilalim ng puno. May ngiti sa labi ni Ara, isang tunay at maligayang ngiti na bihirang makita ni Rigo sa mga mukha ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ang init ng eksenang iyon ay tila nagbigay ng kulay sa malamig na hardin ng Del Monte. Napansin ni Rigo kung gaano karespeto ang mga bata kay Ara, at kung gaano kaalaga ni Ara ang bawat isa sa kanila. Ang pagiging matyaga niya, ang kanyang pagmamahal na tila walang hanggan, ay nagbigay ng kurot sa puso ni Rigo. Hindi niya nakita ang ganoong pagmamahal mula sa kanyang sariling ina, na laging abala sa negosyo at sa pagpapanatili ng kanilang pangalan. Isang hapon, habang naghahapunan sila, dumating si Tina Sandoval. Ang kanyang presensya ay tila nagpalamig sa buong silid. Ara Mae, hindi mo ba alam na bawal kang umupo sa kabisera? Para lang iyan sa mga tunay na Del Monte, sabi ni Tina, ang boses ay puno ng paghamak. Napayuko si Ara, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang lap. Hindi siya nagsalita. Naramdaman ni Rigo ang inis. Hindi niya maintindihan kung bakit niya nararamdaman iyon, pero hindi niya gusto ang paraan ng pagtrato ni Tina kay Ara. Tina, tumigil ka na, malamig na sabi ni Rigo. Si Ara Mae ang asawa ko. May karapatan siyang umupo saan niya gusto sa bahay na ito. Nagulat si Tina. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Maging si Ara ay nagulat sa pagtatanggol ni Rigo. Hindi niya ito inaasahan. Kinaumagahan, naririnig ni Rigo ang boses ng kanyang ina na nagpapataw ng utos sa kusina. Siguraduhin ninyong hindi makikihalubilo ang mga batang iyan sa mga bisita. Hindi sila dapat makasira ng reputasyon natin. Nang marinig iyon ni Rigo, agad siyang pumunta sa kusina. Ma, ano ang pinagsasabi mo? Tanong niya, ang kanyang boses ay mas matigas kaysa sa karaniwan. Tumingin si Elena sa kanya, ang kanyang mukha ay seryoso. Rodrigo, kailangan nating panatilihin ang ating pangalan. Ang mga bata, sila ang iyong mga anak. Pero ang kanilang pinagmulan. Ang pinagmulan nila ay hindi dapat maging hadlang sa kanilang karapatan na mabuhay ng normal, putol ni Rigo. Sila ang aking mga anak. At hindi ko hahayaang saktan mo sila, o si Ara. Nagulat si Elena sa biglang pagbabago ng kanyang anak. Hindi ito ang Rigo na laging sumusunod sa kanyang mga utos. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nahanap ni Rigo ang kanyang sarili na mas naglalaan ng oras para sa kanyang mga anak. Nagsimula siyang magbasa ng bedtime stories para kay Gabriel at Sofia, kahit na sa simula ay awkward pa siya. Nagsimula siyang maglaro ng bola kasama si Mateo. Ang kanilang mga tawa, ang kanilang mga yakap, ay tila nagpapababa ng mga pader na kanyang itinayo sa kanyang puso sa loob ng maraming taon. Ang mga bata ay nagbigay ng kagalakan na hindi niya naramdaman kailanman. Isang gabi, habang nagpapahinga na ang lahat, nakita ni Rigo si Ara na nakaupo sa balkonahe, nakatingin sa mga bituin. Nilapitan niya ito. Ayos ka lang ba, Ara Mae? Napalingon si Ara, bahagyang nagulat. Opo, sir. Hindi mo na ako kailangan tawaging sir, sabi ni Rigo. Rigo. Nagulat si Ara, ngunit sumunod din, salamat, Rigo, sabi niya. Salamat sa lahat. Para sa mga bata. Nakatayo si Rigo sa tabi niya, at sa katahimikan ng gabi, nagtama ang kanilang mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang takot o pagdududa sa mga mata ni Ara. Nakita niya ang pasasalamat at isang bahagyang kislap ng pag-asa. At sa mga mata ni Ara, sa sandaling iyon, nakita rin niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan mula kay Rigo, isang taya ng init, isang bahagyang lambot na nagpapahiwatig na sa likod ng kanyang malamig na balat. Mayroong isang bagay na nagsisimulang magbago. Ang katanungan ay lumutang sa hangin, magbabago kaya ang lahat sa pagitan nila? Ang bahagyang paglambot ni Ara Mae sa kanyang harapan ay nagbigay ng kakaibang kislap sa isip ni Rigo. Hindi niya maintindihan ang damdaming iyon, ngunit nagtulak ito sa kanya na alamin pa ang tungkol sa babaeng ngayon ay kanyang asawa, at higit sa lahat, ang ina ng kanyang mga anak. Nagsimula siyang magsaliksik, hindi para humanap ng kapintasan, kundi para maintindihan. Sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon, nalaman niya ang hirap na dinanas ni Ara sa barangay Masagana. Nalaman niya ang pagkakautang ng pamilya,
ang pagkakasakit ni Kaloy, at ang desperadong sitwasyon na nagtulak kay Ara na gawin ang kasunduan sa kanya. Bawat impormasyon ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon, na may ngiti na ngayon ay nakikita niya sa kanyang mga anak, ay dumanas ng napakaraming sakit para lamang mailigtas ang isang taong mahalaga sa kanya. Ang pagkaawa ay humalo sa paghanga. Kasabay nito, lumabas din ang mga lumang file ni Tina Sandoval. Matagal na siyang nagdududa sa pagkatao ni Tina, lalo na nang mapansin niya ang pagbabago sa ugali ng kanyang ina sa loob ng bahay. Si Tina ay dating bahagi ng kanyang plano, isang kasunduan din para sa ina. Ngunit ngayon, nagsimula siyang mag-alinlangan. Nalaman ni Rigo na hindi lang basta ambisyosa si Tina, mayroon siyang nakaraan na puno ng panlilinlang at pagsira sa buhay ng ibang tao para sa sariling interes. Natuklasan niyang matagal na palang may koneksyon ang pamilya Sandoval sa kanyang ina, na may mga transaksyong pinansyal na lihim na ginawa. Isang araw, habang naghahanap si Rigo ng lumang dokumento sa archives ng kanilang opisina, may nakita siyang folder na may pangalan ni Tina. Sa loob, may mga lumang larawan at mga email. Isang serye ng email ang nagpakita na sinubukan ni Tina na sirain ang isang nakaraang relasyon ni Rigo, ang kanyang unang pag-ibig, sa pamamagitan ng pagkalat ng maling impormasyon. Ang puso ni Rigo ay kumirot sa alaala ng babaeng minsan niyang minahal, at kung paano iyon nagtapos. Ang galit kay Tina ay biglang lumobo. Hindi lang siya ambisyosa, siya ay mapanira. Kinaumagahan, tinawag ni Rigo si Tina sa kanyang opisina. Puno ng kumpiyansa ang pagpasok ni Tina, nakangiti. May kailangan ka, Rigo, darling. Tina, malamig na sagot ni Rigo. Kailangan ko ang katotohanan. Inihagis ni Rigo sa lamesa ang folder na naglalaman ng mga ebidensya. Nagbago ang ekspresyon ni Tina, mula sa pagiging kumpiyansa ay naging takot at gulat. Ano yan, Rigo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag kang magsinungaling sa akin, Tina, mariing sabi ni Rigo. Alam ko ang ginawa mo sa nakaraan. Ang lahat ng panlilinlang mo. At alam kong may kinalaman ka sa pagbabago ng ugali ni Mama sa bahay. Ano pa ang ginagawa mo? Ang mukha ni Tina ay naging pula sa galit at hiya. Pinoprotektahan lang kita, Rigo. Hindi karapat-dapat ang mga babaeng iyon sa'yo. At ang babaeng iyon, ang Ara Maimo, hindi siya bagay sa pangalan ng Del Monte. Sino ka para magdesisyon para sa akin? Sigaw ni Rigo, ang boses ay malakas, puno ng galit na matagal niyang tinago. Hindi mo kailangan sirain ang buhay ng ibang tao para lang makuha ang gusto mo. Tapos na tayo, Tina. Ang lahat ng koneksyon natin ay putol na. Umalis si Tina, ang kanyang mga mata ay puno ng pagbabanta. Alam ni Rigo na hindi pa ito ang huling beses na makikita niya ito. Kinagabihan, hinarap ni Rigo ang kanyang ina. Ma, alam kong may alam ka sa mga plano ni Tina. At alam ko ring may kinalaman ka sa pagtatago sa akin ng katotohanan. Tumingin si Elena sa kanyang anak, ang kanyang mukha ay seryoso. Ginagawa ko lang ang sa tingin ko ay pinakamabuti para sa iyo at sa ating pamilya, Rodrigo. Ang pinakamabuti, Ma, ay hindi ang manipulahin ang buhay ko, sagot ni Rigo. Ang akala ko ay wala akong pagpipilian. Ngayon, nakita ko na ang katotohanan. At simula ngayon, ako ang magdedesisyon para sa sarili ko at sa aking pamilya. Hindi nakasagot si Elena. Ang katahimikan ay bumalot sa kanila. Habang naglalakad si Rigo pabalik sa kanyang silid, bigla siyang tumigil. Ang lahat na nangyayari ay tila bumubukas ng kanyang mga mata. Hindi lang ito tungkol sa responsibilidad sa kanyang mga anak. Hindi lang ito tungkol sa kanyang pangalan. Ito ay tungkol sa paghahanap ng kalayaan mula sa mga obligasyong matagal na niyang pinanghawakan. At sa sandaling iyon, habang tinitigan niya ang tahimik na silid ni Ara at ng kanyang mga anak, nagsimulang umusbong sa kanyang puso ang isang kakaibang damdamin. Hindi na lang ito awa o responsibilidad. Unti-unting nagiging paghanga at marahil, isang bagay na mas malalim pa. Ang pagbabago ni Rigo, kahit na bahagya lang, ay nagdulot ng kakaibang pag-asa sa puso ni Ara. Ang mga tingin niya, ang kanyang mga salita, ang pagtatanggol niya sa kanila ni Rigo ay tila unti-unting nagpapalaya sa kanya mula sa hawla ng takot at pagdududa. Nagsimula siyang mangarap ng isang tunay na pamilya, isang tahanan na puno ng pagmamahal, hindi lang sa pangalan.
Ngunit ang mga pangarap na iyon ay mabilis na naglaho ng isang umaga, habang naglalaro ang mga bata sa hardin, may tumawag mula sa gate ng mansyon. Nandito si Kaloy, sigaw ng isang katulong, ang boses ay puno ng pagtataka. Nanlamig ang buong katawan ni Ara. Kaloy? Bakit siya narito? Ang kanyang puso ay kumabog ng napakabilis, halo-halong takot, galit at pagkabigla. Hindi niya inaasahan ang pagbabalik ng anino mula sa kanyang nakaraan. Lumabas siya, at nakita niya si Kaloy na nakatayo sa harap ng gate, ang kanyang mukha ay mayabang, na tila nagmamay-ari ng lugar. Ara, sabi ni Kaloy, ang boses ay tila honey, ngunit alam ni Ara ang lason sa likod nito. Nabalitaan kong nakahanap ka na ng bagong tirahan. Magandang-maganda pala rito. Anong ginagawa mo rito, Kaloy? Tanong ni Ara, pilit pinapanatili ang kanyang boses na matatag. Nabalitaan ko rin ang tungkol sa kasal mo, sabi ni Kaloy, isang ngiti na puno ng panlilibak ang lumabas sa kanyang labi. Mukhang swerte ka nga. Mula sa hirap ngayon ay nasa mansyon ka na. Pero Ara, hindi mo naman siguro makakalimutan ang nakaraan natin, di ba? Napatingin si Ara sa paligid, umaasang walang makakarinig sa kanila. Ano ang gusto mo, Kaloy? Pera, syempre, diretsong sabi ni Kaloy. Malaki-laki ang naging sakit ko at ginastos ko ang lahat ng ipinadala mo. Ngayon, sa tingin ko, oras na para ako naman ang makinabang. Alam ko ang tungkol sa mga anak mo. At sa ama nila. Kung ayaw mong malaman ng buong mundo ang tungkol doon, kailangan mong magbigay. Nagulantang si Ara. Ang galit ay biglang sumiklab sa kanyang dibdib. Ginawa niya ang lahat para sa lalaking ito, isinakripisyo ang kanyang dignidad, nagdusa ng matindi at ngayon ay babalik siya para tuso-tusuin siya. Wala akong ibibigay sa'yo, Kaloy, matatag na sabi ni Ara. Umalis ka na. Wala kang karapatan dito. Walang karapatan, tumawa si Kaloy ng mapakla. CJ, tignan natin kung sinong walang karapatan kapag nalaman ng lahat ang lahat ng lihim mo. Sino ang magkakatiwala sa iyo kapag nalaman nila na ang mga anak mo ay galing sa isang kasunduan? Habang nagtatalo sila, lumabas si Rigo na halatang kararating lang mula sa trabaho. Nakita niya si Ara na may seryosong kausap sa labas ng gate. Nang makita niya si Kaloy, umigting ang panga ni Rigo. Rigo! Sigaw ni Tina Sandoval na tila nagkataon lang na naroon, lumabas din mula sa mansyon. Naglakad siya papalapit kay Kaloy na tila isang matagal nang kakilala. Oh, Kaloy! Matagal na tayong hindi nagkita. Hindi mo ba babatiin ang bagong asawa ni Rigo? O baka mas gusto mong ikwento ang nakaraan ninyong dalawa sa kanya? Napatingin si Rigo kay Tina at pagkatapos ay kay Ara at Kaloy. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa hinala. Ang mga salita ni Tina ay tila naglagay ng lason sa isip ni Rigo. Ang kanyang mukha ay naging malamig at ang pagbabago sa kanyang ekspresyon ay naramdaman ni Ara. Ano ang nangyayari rito, Ara Mae? Tanong ni Rigo, ang kanyang boses ay may bahid ng pagdududa. Wala, Rigo, sagot ni Ara, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Umalis ka na, Kaloy. Ngunit mumiti lang si Kaloy. Hindi, Ara. Kailangan nating pag-usapan ito. Lalo na't nandito si Sir Rigo. Baka gusto niyang malaman ang lahat ng pinagdaanan mo para lang sa kin, o baka gusto niyang malaman kung sino talaga ang ama ng mga bata. Nagulat si Ara. Alam ni Kaloy ang lahat. Hindi ito pwedeng mangyari. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot. Tinitigan ni Rigo si Ara, ang kanyang mga mata ay nagbabasa ng bawat ekspresyon sa mukha ng babae. May hindi ka pa sinasabi sa akin, Ara Mae, tanong niya, ang kanyang boses ay tila yelo. Ang mundo ni Ara ay tila gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang lahat ng kanyang pangarap, ang lahat ng kanyang pag-asa, ay tila naglaho sa isang iglap. Pakiramdam niya, nakuha na ni Tina ang gusto nito. Ang kanyang lihim ay nabunyag na. Ang pagtitiwala ni Rigo ay nawala na. Ang lahat ay tila natapos na. Nagsasawa na ako sa mga lihim at panlilinlang na ito, Ara Mae, sabi ni Rigo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkadismaya. Tinalikuran niya si Ara, at naglakad pabalik sa mansyon, iniwan siyang nakatayo doon, nanginginig, kasama ang kanyang nakaraan na bumalik para saktan siya muli. Ang mga luha ay umaagos na sa kanyang pisngi, na tila wala ng katapusan. Ang lahat ng kanyang pagdududa ay bumalik, mas masakit kaysa dati.
Ang eksena sa harap ng gate ay nag-iwan ng malalim na bakas sa isip ni Rigo. Ang takot sa mga mata ni Ara, ang mapanlinlang ng ngiti ni Kaloy, at ang masayang mukha ni Tina, ang lahat ay nagbigay ng isang malalim na pagdududa. Alam niyang may kung anong hindi tugma. Hindi niya gaanong kilala si Ara, pero nakita niya ang dedikasyon nito sa kanyang mga anak, ang kanyang katatagan sa kabila ng hirap. At ang ganitong babae ay hindi niya naiisip na magtatago ng ganoong klaseng lihim ng walang sapat na dahilan. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Rigo. Ang mga salita ni Tina ay umalinggaw sa kanyang isip. Ang kanyang hinala kay Tina ay lalong lumalim, lalo na matapos niyang matuklasan ang mga panlilinlang nito sa nakaraan. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Agad siyang tumawag sa kanyang pinagkakatiwalaang investigador. Alamin mo ang lahat tungkol kay Carlo Reyes at sa koneksyon niya kay Celestine Sandoval. Kailangan ko ang lahat ng impormasyon ngayon na. Ilang oras lang ang lumipas, bumalik ang investigador na may dalang makapal na folder. Bawat pahina ay nagbubunyag ng nakakagulat na katotohanan. Si Kaloy, matapos gumaling, ay nababalot sa utang sa pagsusugal. Nalaman din ni Rigo na si Tina ang patagong nagbibigay ng pera kay Kaloy, na tila ginagamit niya ang binata para sa sarili niyang layunin. May mga text messages na nagpapakita ng kanilang koordinasyon, kung paano dapat ibunyagi ang mga lihim ni Ara para sirain ang relasyon nito kay Rigo. Ang galit ay biglang sumiklab sa dibdib ni Rigo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang huling text message. Gawin mo ang eksena sa harap ng gate. Siguraduhin mong makikita ni Rigo. Kailangan nating sirain ang babaeng iyan. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Agad siyang nagtungo sa opisina ni Tina. Nandoon pa ito, nakangiti, tila nagtatago sa likod ng kanyang mapanlinlang na kagandahan. Tina, sabi ni Rigo, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. Kailangan nating pag-usapan ito. Inihagis niya ang folder sa mesa, at ang mga papel ay kumalat sa harap ni Tina. Nawala ang ngiti ni Tina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Rigo, ano yan? Huwag ka nang magpanggap, matigas na sabi ni Rigo. Alam ko ang lahat. Ang lahat ng panlilinlang mo kay Ara. Ang pakikipagsabuatan mo kay Kaloy. Ang paggamit mo sa isang taong desperado para lang sirain ang buhay namin. Tumayo si Tina, ang kanyang mukha ay naging pula sa galit. Ginawa ko lang yon para sa iyo, Rigo. Hindi siya karapat-dapat sa iyo. Ang mga batang yan, hindi sila dapat sa pamilya Del Monte. Ako ang nararapat para sa iyo. Akala ko ba'y ikakasal tayo? Ang kasal natin ay isang kasunduan din, Tina, sagot ni Rigo, puno ng pagkadismaya. Pero hindi ko inasahang gagawin mo ang ganito. Sino ka para magdesisyon para sa akin? Sino ka para sirain ang buhay ng ibang tao? Nagmamadaling lumabas si Tina, ang kanyang mga mata ay puno ng pagbabanta. Alam ni Rigo na hindi pa tapos ang lahat. Pagkatapos, diretsyong nagtungo si Rigo sa silid ng kanyang ina. Nandoon si Elena, abala sa pag-inom ng kanyang tsaa, kalmado at mapayapa. Ma, sabi ni Rigo, ang boses ay may bahid ng sakit. Alam mo ba ang mga ginagawa ni Tina? Tumingin si Elena sa kanya, ang kanyang ekspresyon ay seryoso. Rodrigo, ginagawa ko lang ang sa tingin ko ay pinakamabuti para sa ating pamilya. Hindi ko gusto ang babaeng iyon para sa'yo. Hindi siya kasing galing ni Tina at hindi niya kayang panindigan ang pangalan ng Del Monte. Pinanindigan niya ang pangalan ng pagiging ina, mariing sabi ni Rigo. Mas pinanindigan niya ang pagmamahal kaysa sa sinuman sa atin. At alam kong may alam ka sa lahat ng ginagawa ni Tina. Kung hindi man ikaw ang nag-uutos, alam kong pinapabayaan mo lang. Napayuko si Elena, ang kanyang balikat ay tila bumigat. Ang kanyang pagiging mapagpanggap ay naglaho. Ayoko lang na masira ang pangalan natin, Rodrigo. Ayoko na maging kahihiyan ang mga batang iyon sa pamilya. Mas malaking kahihiyan ang panlilinlang at pagsira sa buhay ng ibang tao. Ma, sagot ni Rigo, ang boses ay puno ng pagkadismaya. Hindi ko hahayaang mangyari ulit ito. Umalis si Rigo, iniwan ang kanyang ina na tahimik, balot ng kanyang sariling pagsisisi. Ang kanyang puso ay puno ng sakit, ngunit puno rin ang desisyon. Hindi na siya magpapamanipula. Hindi na siya magpapatalo sa mga anino ng nakaraan. Ang kanyang tunay na pamilya ay nasa mansyon at kailangan niya itong protektahan. Pagbalik niya sa mansyon, nakita niya si Ara, nakaupo sa sala,
tahimik, ang kanyang mga mata ay namamaga. Ang kanyang puso ay kumirot sa sakit. Hindi niya maintindihan kung bakit niya nararamdaman iyon, ngunit ang tanging gusto niya ay yakapin si Ara at sabihing ayos ang lahat. Ngunit paano? Ang pag-alis ni Rigo pagkatapos ng gulo sa labas ay nag-iwan kay Ara na balot ng takot at kalungkutan. Akala niya ay tuluyan na siyang itatakwil ni Rigo, gaya ng ginawa ni Kaloy. Ang kanyang puso ay kumikirot sa ideya na mawawalan siya ng suporta, lalo na para sa kanyang mga anak, sa mundong puno ng mapanuring mata. Ngunit ilang sandali lang ang lumipas, narinig niya ang mga yapak ni Rigo na papalapit sa kanya. Ara mae, sabi ni Rigo, ang boses ay malambot, ngunit may bakas ng matinding pag-aalala. Lumuhod siya sa harap ni Ara, hinawakan ang kanyang mga kamay. Patawarin mo ako. Naging padalos-dalos ako. Pero nalaman ko na ang lahat. Alam kong hindi mo kasalanan ang lahat ng ito. Nagulat si Ara. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagtataka. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Alam ko ang tungkol kay Kaloy at Tina, sagot ni Rigo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ginagamit ka nila. Nagpaplano sila para sirain tayo. Pero hindi ko hahayaang mangyari iyon. Hindi ko hahayaang saktan kanila o ang mga anak natin. Ang luha ay biglang bumuhos sa mga mata ni Ara, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan kundi ng relief. Sa wakas, mayroong naniniwala sa kanya. Mayroong handang ipagtanggol siya. Salamat, Rigo, bulong ni Ara, halos hindi marinig. Maraming salamat. Hinawakan ni Rigo ang pisngi ni Ara, at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ara ang init at sinseridad sa kanyang mga haplos. Hindi ko ipapahintulot na balikan ka ng nakaraan, Ara mae. Simula ngayon, ako ang bahala sa iyo at sa mga bata. Kinabukasan, isang magandang araw ang sumalubong sa kanila. Ipinatawag ni Rigo si Kaloy. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nag-iisa si Ara. Magkatabi silang nakatayo ni Rigo, matatag, habang hinarap nila si Kaloy. Kaloy, tapos na ang laro mo, sabi ni Rigo, ang boses ay puno ng otoridad. Alam ko ang lahat ng ginawa mo. Ang paggamit mo kay Ara, ang pananakot mo sa kanya. Bibigyan kita ng pera para makapagbagong buhay ka, pero sa isang kondisyon, hindi ka na muling magpapakita sa amin. Lalong-lalo na sa mga bata. At kung susubukan mo pang saktan si Ara, sisiguraduhin kong magdudusa ka sa batas. Ang mukha ni Kaloy ay naging putla sa takot. Alam niyang seryoso si Rigo. Wala siyang nagawa kundi ang tumango at umalis, ang kanyang dating kayabangan ay naglaho. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ara na tila may malaking tinik na natanggal sa kanyang dibdib. Nang gabing iyon, habang naghahapunan sila, nagkaroon ng kakaibang sigla sa mansyon. Pinagsama ni Rigo ang mga bata, at sinimulan niyang magkwento tungkol sa mga kabayanihan ng kanilang mga paboritong superhero. Si Gabriel at Mateo ay nakikinig ng mabuti, habang si Sofia, Isabel, at Rafael ay masayang nagtatawanan. Nakita ni Ara ang pagmamahal sa mga mata ni Rigo, habang tinititigan niya ang mga bata. Ito ang Rigo na unti-unti niyang nakikilala, isang ama na handang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Isang araw, habang naglalaro ang mga bata sa hardin, lumapit si Gabriel kay Rigo. Papa, sabi ng bata, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtitiwala. Maglalaro po ba tayo mamaya? Nagulat si Rigo. Sa unang pagkakataon, tinawag siya ng isa sa kanyang mga anak na si Papa. Yumuko siya at niyakap ang bata. Anak, maglalaro tayo. Nakita ni Ara ang eksenang iyon mula sa malayo, at ang kanyang puso ay napuno ng kagalakan. Ang pader na matagal niyang itinayo sa pagitan niya at ni Rigo ay unti-unting nawawala. Ang mga pagdududa, ang sakit ng nakaraan, ay tila nalulusaw sa init ng kasalukuyan. Alam niyang mahaba pa ang kanilang lalakbayin, ngunit sa ngayon, sa piling ni Rigo at ng kanilang mga anak, naramdaman niya ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ngunit ang kapayapaan na iyon ay hindi ganap. Sa malayo, nakikita niya ang anino ni Tina Sandoval, nagtatago sa dilim, nagpaplano ng isa pang pag-atake. Alam ni Ara na hindi pa tapos ang lahat. Alam niyang maihigit pa rito. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Mayroon na siyang kakampi, at mas handa na siya sa anumang hamon na darating. Ang kapayapaan na unti-unting namumuo sa pagitan ni Rigo at Ara, kasama ang kanilang mga anak,
ay tila isang marupok na baso na handang mabasag anumang oras. Alam ni Rigo na hindi pa tapos ang lahat. Ang pag-alis ni Tina Sandoval, puno ng pagbabanta, ay isang senyales na magkakaroon pa ng isa pang pag-atake. At hindi siya nagkamali. Isang hapon, habang si Rigo ay nasa opisina, nakatanggap siya ng isang urgent call mula sa bahay. Sir, si Ames Tina po, kinuha niya po si Isabel. Ang boses ng katulong ay nanginginig sa takot. Parang may sumuntok sa dibdib ni Rigo. Si Isabel, ang kanyang munting prinsesa. Agad siyang tumayo, ang galit ay kumukulo sa kanyang ugat. Hindi niya hahayaang saktan ni Tina ang kanyang mga anak. Huwag kayong mag-alala, paparating na ako, sigaw niya sa telepono at agad na umalis. Pagdating niya sa mansyon, sinalubong siya ni Ara, ang kanyang mukha ay putlang-putla at puno ng luha. Rigo. Si Isabel. Kinuha niya. Sinabi niya na hindi niya kailanman hahayaang maging masaya tayo. Umiiyak si Ara, niyakap si Rigo ng mahigpit. Huwag kang mag-alala, Ara, sabi ni Rigo, pilit pinapakalma ang sarili. Mahahanap natin siya. Gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko. Agad na tinawagan ni Rigo ang kanyang mga tauhan at ang pulis. Lahat ay inutusan niyang hanapin si Tina at si Isabel. Ang mansyon ay napuno ng kaguluhan at paghahanap. Ang ibang mga bata ay takot, yumayakap kay Ara. Samantala, lumabas ang isang balita sa lahat ng social media at news outlet. Isang leak video na nagpapakita ng lumang footage ni Ara Mae sa Barangay Masagana, kasama ang mga tsismis tungkol sa 5 bata mula sa kasunduan at kung paano niya ginamit si Rigo para sa pera. Ang mga komento ay puno ng panghusga at paghamak. Ito ang huling barahan ni Tina, ang pagsira sa reputasyon ng pamilya Del Monte sa mata ng publiko. Nakita ni Rigo ang video at ang kanyang galit ay lalong lumubo. Hindi niya hahayaang sirain ni Tina ang kanilang buhay. Agad siyang nag-utos sa kanyang team na pigilan ang pagkalat ng video at maghanda ng counter-statement. Rigo, ano ang gagawin natin? Tanong ni Ara, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang mga bata paano kung makita nila ito? Hinawakan ni Rigo ang mga kamay ni Ara. Hindi natin hahayaang saktan nila ang mga bata. Tayo ang magsasabi ng totoo. Tayo ang magpapakita sa kanila kung sino talaga tayo. Sa tulong ng kanyang mga tauhan, natunto nila ang lokasyon ni Tina, isang lumang warehouse sa labas ng syudad. Agad silang nagtungo roon kasama ang ilang pulis. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, ngunit ang kanyang isip ay determinado. Nang makarating sila sa warehouse, nakita nila si Tina, hawak si Isabel na umiiyak sa takot. Tina! Bitawan mo ang anak ko, sigaw ni Rigo, ang kanyang boses ay puno ng galit. Umiti si Tina, isang ngiti na puno ng kabaliwan. Hindi ko siya bibitawan, Rigo. Kung hindi ka sa akin, wala ring magiging masaya. Sisirain ko ang lahat ng minamahal mo. Tina, ginagawa mo lang na mas masama ang sitwasyon mo, sabi ng isang pulis. Hindi, sigaw ni Tina, mas mahigpit na niyakap si Isabel. Wala kayong alam. Ako ang nararapat sa kanya. Ako. Sa isang mabilis na galaw, sinubukan ni Tina na tumakbo, ngunit mabilis na humarang si Rigo. Nagkaroon ng habulan at pagpupumiglas. Si Ara, sa kabila ng kanyang takot, ay tumakbo rin papalapit, pilit na inaabot si Isabel. Bitawan mo ang anak ko, sigaw ni Ara, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal ng isang ina na handang lumaban. Nagawa niyang abutin si Isabel, at sa isang mabilis na galaw, nahilan niya ang bata mula kay Tina. Sa gulat at galit, sinubukan ni Tina na saktan si Ara, ngunit mabilis na hinarangan ni Rigo ang suntok. Dumating ang mga pulis at sa huli nagapi si Tina. Napahandusay siya sa sahig, umiiyak at sumisigaw, habang kinukuha siya ng mga otoridad. Niyakap ni Ara si Isabel ng mahigpit, ang kanyang mga luha ay umaagos sa ginhawa. Si Rigo naman ay lumapit sa kanila, niyakap silang dalawa ng mahigpit. Ang kanyang puso ay puno ng relief at pagmamahal. Ito ang kanyang pamilya. At gagawin niya ang lahat para protektahan sila. Sa kabila ng pagtatapos ng banta ni Tina, ang gulo ay hindi pa tapos. Kinabukasan, ang balita tungkol sa pagkidnap at ang eskandalo tungkol sa pamilya Del Monte ay kumalat na sa buong bansa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nagtago si Rigo at Ara. Handa silang harapin ang lahat ng magkasama.
Ang pagkadakip kay Tina ay nagdala ng hininga ng kaginhawaan, ngunit ang bakas ng kanyang ginawa ay nanatili. Ang mga balita ay kumalat na sa lahat ng sulok ng bansa, at ang pangalan ng Del Monte ay naging sentro ng usap-usapan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nagtago si Ara. Sa halip, lumabas siya at hinarap ang publiko sa tabi ni Rigo. Naunawaan ko ang mga katanungan ninyo, simula ni Rigo sa isang press conference, ang kanyang boses ay matatag. Ngunit ang katotohanan ay hindi ang nakikita ninyo sa mga kumalat na video. Si Ara May Corpus Del Monte ay ang aking asawa at ang ina ng aming 5 anak. Siya ay dumanas ng matinding pagsubok at ako ang may pananagutan sa lahat ng ito. Pero ang pagmamahal namin sa aming mga anak ang nagbigay sa amin ng lakas para harapin ang lahat. Hinawakan ni Rigo ang kamay ni Ara at tinitigan niya ito ng buong pagmamahal. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ara ang lakas na bumabalot sa kanya. Hindi na siya nag-iisa. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting humupa ang ingay ng media. Ngunit ang paghilom ay nagsimula sa loob ng kanilang tahanan. Si Rigo, ngayon ay isang tunay na ama at asawa, ay mas naglalaan ng oras sa kanilang pamilya. Nakita ni Ara ang pagbabago sa kanya, mula sa isang malamig na negosyante, naging isang lalaking puno ng pagmamahal at pagmamalasakit. Isang hapon, habang nagbabasa ng libro si Ara sa sala, lumapit si Elena Del Monte. Hindi ito ang malamig at mapagmataas na Elena na nakilala niya. Ang kanyang mga mata ay may bahid ng pagsisisi. Ara Mae, sabi ni Elena, ang boses ay malambot na bihirang marinig ni Ara. Patawarin mo ako. Naging bulag ako sa katotohanan. Naging masyado akong nakatuon sa pangalan at reputasyon, kaya nakalimutan ko ang pinakamahalaga, ang pamilya. Nagulat si Ara. Hindi niya inaasahan ang ganitong paghingi ng tawad mula kay Elena. Naiintindihan ko po, Tita Elena, sabi ni Ara, ang kanyang puso ay puno ng pagpapatawad. Lumapit si Elena sa mga bata na naglalaro sa sahig. Pinisil niya ang pisngi ni Rafael, at sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang isang tunay na ngiti sa mukha ng kanyang biyenan. Ang mga apo ko, bulong ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Patawarin ninyo ang lola ninyo. Sa mga sumunod na buwan, ang mansyon ng Del Monte ay napuno ng buhay. Ang mga tawa ng 5 bata ay umalinggaw sa bawat sulok. Si Gabriel ay naging isang matalinong bata na mahilig magbasa, si Sofia naman ay isang malikhaing pintor, si Mateo ay isang mahusay sa sports, habang sina Isabel at Rafael ay magkahalong pagiging malambing at makulit. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang personalidad, at bawat isa ay minamahal ng walang kapares ni Ara at Rigo. Ang relasyon ni Ara at Rigo ay lalong lumalim. Ang kanilang kasal na nagsimula sa isang kasunduan ay naging isang tunay na pagmamahalan na binuo sa paggalang, pagtitiwala at pagmamahal sa kanilang mga anak. Gabi-gabi, bago matulog, magkasama silang nanonood ng mga anak na mahimbing na natutulog. Hindi ko akalaing darating ang araw na ito, Ara, bulong ni Rigo, habang hawak ang kamay ni Ara. Akala ko, habang buhay akong mabubuhay sa lamig ng buhay na pinili ko. Pero ikaw at ang mga bata ang nagbigay ng init sa buhay ko. Ngumiti si Ara at hinaplos ang pisngi ni Rigo. Ikaw rin, Rigo. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Ikaw ang nagpapakita sa akin na mayroong pangalawang pagkakataon para sa kaligayahan. Isang gabi, habang nag-uusap sila, bumulong si Gabriel mula sa kanyang higaan. Mama, Papa, mahal na mahal ko po kayo. Nagkatinginan sina Ara at Rigo, ang kanilang mga puso ay puno ng kaligayahan. Ito ang kanilang pamilya, binuo sa gitna ng pagsubok, pinalakas ng pagmamahal. Ngunit sa sandaling iyon, habang tinititigan niya si Gabriel, naalala ni Ara ang mga araw na nag-iisa siya, na nagtago, at ang mukha ni Kaloy ay biglang sumulpot sa kanyang isip. Ang mga bakas ng nakaraan ay naroon pa rin at hindi pa lubusang nabubura. Ang mga linggo ay naging buwan at ang pamilya Del Monte ay patuloy na lumalago sa pagmamahal at pagkakaisa. Ngunit sa kabila ng lahat ng kaligayahan, may isang bagay pa ring bumubulong sa puso ni Ara, ang mga bakas ng nakaraan. Ang mukha ni Kaloy, ang lahat ng sakit na dinulot niya, ay paminsan-minsan pa ring sumusulpot sa kanyang isip. Hindi ito galit, kundi isang pangangailangan na lubusang iproseso ang lahat. Isang hapon, habang si Rigo ay nasa trabaho at ang mga bata ay nasa eskwelahan, kinuha ni Ara ang isang lumang kahon ng alaala. Naroon ang mga lumang larawan nila ni Kaloy noong bata pa sila,
mga liham na hindi na natapos, at isang maliit na rosaryo na bigay niya kay Kaloy bago ito magkasakit. Bawat bagay ay nagdala ng mga alaala, ang mga pangarap na minsan niyang pinaniwalaan, at ang sakit ng pagkabigo. Walang pagdududa, ang pagmamahal niya kay Kaloy noon ay totoo. Ngunit ito ay isang pagmamahal na puno ng pagkabata at kawalan ng muwang. Ang pagtataksil ni Kaloy ay nagbukas ng kanyang mga mata sa isang mas malupit na realidad, ngunit ito rin ang nagtulak sa kanya, patungo sa kanyang kasalukuyang buhay, sa kanyang mga anak, at kay Rigo. Ang pagmamahal niya ngayon ay mas mature, mas malalim, at mas totoo. Kinaumagahan, nakatanggap si Ara ng tawag mula sa isang abogadong nag-aasikaso sa kaso ni Tina. Ibinabalita niya na si Kaloy, na napatunayang kasabwat ni Tina sa pagpaplano ng iskandalo, ay hinatulan ng korte. Hindi na kinakailangan ni Ara na magbigay ng testimonyo. Ang balita ay tila isang huling pagsasara ng kabanata sa kanyang buhay. Hindi niya naramdaman ang galak sa pagkakakulong ni Kaloy, kundi isang malalim na pag-unawa at pagpapatawad. Nagpapasalamat siya na ang kabanatang iyon ay natapos na. Nang gabing iyon, habang magkasama sila ni Rigo sa balkonahe, tahimik na nakatingin sa mga bituin, nagpasya si Ara na sabihin ang lahat ng nasa kanyang puso. Rigo, simula ni Ara, ang kanyang boses ay malambot. Naalala ko pa ang mga araw na mag-isa ako, na nagtatago sa mundo. Ang sakit, ang takot hindi ko akalain na makakalabas ako roon. Hinawakan ni Rigo ang kanyang kamay. Nandito ako para sa'yo, Ara. Alam kong hindi madali ang pinagdaanan mo. At alam kong may mga bagay pa rin akong kailangang kalimutan, patuloy ni Ara. Hindi ito galit kay Kaloy. Ito ay isang pagtanggap sa lahat ng nangyari. Kung hindi nangyari ang lahat ng iyon, hindi ko makikilala ang mga anak ko. Hindi ko rin makikilala ka. Tumingin si Rigo sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Hindi mo kailangan kalimutan ang nakaraan, Ara. Kailangan mo lang tanggapin. Ito ang naghulma sa kung sino ka ngayon. At kung sino ka ngayon, iyan ang mahal ko. Nagulat si Ara sa huling sinabi ni Rigo. Ang mahal ko ay isang salita na bihirang marinig mula sa kanya, lalo na sa simula ng kanilang relasyon. Ngunit ngayon, ang bawat salita ay may sinseridad. Salamat, Rigo, bulong ni Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pasasalamat. Salamat sa pagtanggap mo sa akin, sa mga anak ko. Sa lahat. Hinalikan ni Rigo ang noo ni Ara. Tayong lahat, Ara. Tayong lahat ay nakaranas ng pagsubok. Pero ang mahalaga ay lumabas tayo ng mas matatag nang magkasama. Mayroon na tayong sariling kwento. Ang kwento ng isang pamilya na binuo sa pag-asa at pagmamahal. Sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, naramdaman ni Ara ang isang kapayapaan na hindi pa niya nararanasan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagdududa, ay tila naglaho. Mayroon pa ring mga bakas ng nakaraan, ngunit hindi na ito ang humahawak sa kanya. Siya ay malaya na. Ang mga salita ni Ara Mae tungkol sa kanyang nakaraan, ang pagpapatawad at pagtanggap niya sa lahat ng nangyari, ay tila nagbukas ng isang huling pinto sa puso ni Rigo. Nakita niya ang lakas ni Ara, ang kanyang katatagan, at ang kanyang kakayahang magmahal ng walang hanggan sa kabila ng lahat ng sakit na dinanas niya. Sa loob ng maraming taon, naging bato ang puso ni Rigo, nakatuon lamang sa negosyo at sa pagpapanatili ng pangalan ng Del Monte. Ngunit si Ara, kasama ang 5 bata, ang nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng buhay. Isang umaga, habang nag-aalmusal sila, pinansin ni Rigo ang tahimik na pagmamasid ni Ara sa kanyang mga anak. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan. Naisip ni Rigo ang mga oras na halos hindi niya kilala ang mga ito, ang mga oras na itinuturing niya lang silang piresponsibilidad. Ngayon, sila ang pinagmumulan ng kanyang pinakamalaking kagalakan. Pagkatapos ng almusal, niyaya ni Rigo si Ara na maglakad sa hardin. Ang sikat ng araw ay humahalik sa kanilang mga mukha, at ang simoy ng hangin ay tila nagdadala ng kapayapaan. Ara, simula ni Rigo, ang kanyang boses ay malambot. Alam kong nagsimula ang lahat sa isang kasunduan. Isang kasunduan na puno ng sakit para sa'yo. Tumingin si Ara sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Hindi ko po yan inaalala, Rigo. Pero ako, inaalala ko, sabi ni Rigo. Marami akong pagkukulang. Naging malamig ako, naging bulag sa mga paghihirap mo. Pero ngayon, gusto kong malaman mo na ang kasunduang iyon ay naging simula ng isang bagay na mas totoo,
mas malalim pa sa inaasahan ko. Mahal kita, Ara. Mahal na mahal kita. Nanlaki ang mga mata ni Ara. Sa unang pagkakataon, narinig niya ang mga salitang iyon mula kay Rigo. Hindi ito isang formalidad, hindi ito isang kasunduan. Ito ay isang tunay na pagpapahayag ng pagmamahal. Ang luha ay biglang bumuhos sa kanyang mga mata. Niyakap ni Rigo si Ara ng mahigpit, naramdaman niya ang init ng kanyang katawan. At ang mga bata sila ang mga anghel na nagbigay ng kulay sa buhay ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala sila. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Isang araw, nagkaroon ng family dinner. Nandoon si Elena Del Monte, ngayon ay mas lumambot na ang kanyang puso. Nakita niya ang pagbabago sa kanyang anak at sa relasyon nito kay Ara. Habang nagtatawanan ang mga bata, lumapit si Elena kay Rigo. Rodrigo, sabi ni Elena, isang bahagyang ngiti ang lumabas sa kanyang labi. Mukhang masaya ka ngayon. Masaya ako para sa'yo. Sa simula, akala ko ay mali ang desisyon mo. Pero ngayon, nakikita ko na. Ikaw ang nakahanap ng tunay na kaligayahan, hindi ako. Nagulat si Rigo. Ito ang unang pagkakataon na inamin ng kanyang ina na nagkamali siya at na tinanggap niya si Ara at ang mga bata. Niyakap niya ang kanyang ina. Salamat, Maki. Sa mga sumunod na araw, ipinagpatuloy ni Rigo ang kanyang pagbabago. Mas naglalaan siya ng oras sa bahay, kasama ang kanyang pamilya. Tuwing umaga, siya na ang naghahanda ng almusal para sa mga bata. Tuwing gabi, siya ang nagbabasa ng bedtime stories. Ang kanyang opisina ay naging mas tahimik, ngunit ang kanyang tahanan ay naging mas masigla. Isang gabi, habang nakahiga sila ni Ara sa kama, magkatabi, hinawakan ni Rigo ang kanyang kamay. Alam mo ba, Ara, bulong ni Rigo. Dati, ang tanging alam ko ay ang pera at kapangyarihan. Akala ko iyon ang magbibigay sa akin ng kaligayahan. Pero ang totoo, ang kaligayahan ay narito lang pala. Sa iyo at sa ating mga anak. Tumingin si Ara kay Rigo, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Totoo yan, Rigo. Ang pagmamahal, ang pamilya iyan ang pinakamalaking kayamanan. Yumakap si Rigo kay Ara ng mahigpit at hinalikan niya ito. Ang halik na iyon ay hindi lang basta halik. Ito ang halik ng pagmamahal, ng pagtanggap ng pag-asa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Rigo ang isang kapayapaan na hindi pa niya nararanasan kailanman. Ang lahat ng pagdududa, ang lahat ng takot ay naglaho na. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malalim na pagmamahal at kaligayahan. Hindi na ito pwedeng maging mas perpekto, Ara, bulong ni Rigo, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. At sa mga braso ni Rigo, naramdaman ni Ara ang lahat ng ito. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Totoo ba ito? Isang panaginip ba ito? Isang panaginip na sa wakas ay nagkatotoo. Ang mga taon ay lumipas at ang mansyon ng mga Del Monte, na dating kasing lamig ng marmol, ay ngayon ay puno ng init at buhay. Ang mga tawa ng 5 bata ay umalingaw sa bawat sulok, ang kanilang mga yapak ay nagdudulot ng kagalakan sa bawat hagdan. Ang pamilyang minsan ay binuo sa isang kasunduan ay naging isang matibay na pundasyon ng pagmamahalan. Ngayon, 10 taon na ang nakalipas mula nang nagsimula ang lahat. Nagdiriwang ang mga kambal ni Ara at Rigo ng kanilang ika-11 kaarawan. Ang hardin ay puno ng mga bisita, mga kaibigan, mga kamag-anak, at mga taong sumuporta sa kanila sa kanilang paglalakbay. Nakita ni Ara ang kanyang mga anak, ngayon ay mga malalaking bata na masayang naglalaro kasama ang kanilang mga kaibigan. Si Gabriel, ang panganay, ay nagiging isang matalinong binata, laging nakatuon sa mga libro. Si Sofia, ang tanging babae sa mga kambal, ay lumaking isang mahilig sa sining, ang kanyang mga gawa ay sumasalamin sa kanyang malikhaing kaluluwa. Si Mateo ay naging isang mahusay na atleta, laging may dalang bola sa kanyang kamay. Sina Isabel at Rafael, ang mga bunsong kambal, ay lumaking malambing at laging nagpapatawa, ang kanilang presensya ay nagbibigay ng kakaibang sigla sa bahay. Pinagmasdan ni Ara si Rigo, na ngayon ay mas masaya at mas relax kaysa dati. Ang dating matigas at malamig na ekspresyon ay napalitan ng isang mainit at maunawaing ngiti. Nagsasalita siya sa mga bisita, ang kanyang mga mata ay laging bumabalik kay Ara, isang tahimik na pagpapahayag ng pagmamahal na kanilang ibinahagi. Hindi na siya ang Rigo na laging nakatuon sa negosyo lamang,
siya na ngayon ang isang ama na masaya sa bawat sandali kasama ang kanyang pamilya. Isang sandali, habang nakatayo si Ara sa gilid, lumapit si Elena Del Monte. Hindi na ito ang dating mayabang na lola. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal habang tinititigan ang kanyang mga apo. Hindi ko akalain, Ara Mae, sabi ni Elena, ang boses ay puno ng emosyon. Na ang desisyon na iyon ang magdadala ng ganito kalaking kaligayahan sa buhay ng anak ko. Nagkamali ako sa'yo. Pinatunayan mong higit ka pa sa inaasahan ko. Ikaw ang nagdala ng tunay na pagmamahal sa pamilya namin. Hinawakan ni Ara ang kamay ni Elena, isang senyales ng pagtanggap at pagpapatawad. Ang lahat po ay para sa mga bata, Tita Elena, sabi ni Ara, ang kanyang ngiti ay sinsero. Nang gabing iyon, matapos ang party, tahimik na nakaupo si Ara at Rigo sa balkonahe, habang ang mga bituin ay kumikinang sa kalangitan. Narinig nila ang mahinang paghinga ng kanilang mga anak mula sa kanilang mga silid. Naaalala mo ba noong nagsimula ang lahat, Rigo? Tanong ni Ara, ang kanyang boses ay malambing. Napakasakit. Napakatakot. Niyakap ni Rigo si Ara ng mahigpit. Naaalala ko. Pero mas naaalala ko ang araw na nakita ko ang tapang mo. Ang araw na nakita ko ang pagmamahal mo sa ating mga anak. Iyan ang nagpabago sa akin, Ara. Akala ko, hindi ko na mararanasan ang kaligayahan, patuloy ni Ara. Pero binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon. Binigyan mo ako ng pamilya. At ikaw naman, Ara, ang nagturo sa akin ang tunay na kahulugan ng pamilya, sabi ni Rigo, hinalikan ang kanyang buhok. Hindi ito tungkol sa pangalan o sa kayamanan. Ito ay tungkol sa pagmamahal, paggalang at pagtanggap sa isa't isa. Ang kanilang paglalakbay ay hindi madali. Nagsimula ito sa desperasyon, pagtataksil at isang kasunduan na walang pagmamahal. Ngunit sa bawat pagsubok, lumabas sila ng mas matatag. Ang 5 buhay na minsan ay naging lihim at pasanin ay naging sentro ng kanilang mundo, nagdala ng kagalakan at pagmamahal. Ang kwento ni Ara at Rigo ay isang patunay na ang tunay na kapangyarihan ng pag-ibig ay kayang lampasan ang anumang balakid, kayang pagalingin ang anumang sugat, at kayang lumikha ng kaligayahan mula sa mga pinaka-hindi inaasahang lugar. Ang kanilang pamilya ay hindi lamang isang pamilya sa pangalan, sila ay isang pamilya sa puso, na may pagmamahalan na tatagal habang buhay. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara Mae at Rodrigo. Ang kanilang paglalakbay, na puno ng pagsubok at paghilom, ay nagtapos sa isang habang buhay na pag-ibig sa puso ng kanilang pamilya. Sa pagtatapos ng kwentong ito, nais kong magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa bawat isa sa inyo na naglaan ng inyong oras at puso upang samahan ang mga karakter sa kanilang paglalakbay. Mula sa madilim na simula ng desperasyon, hanggang sa pagsibol ng pag-asa at pagmamahalan, kayo ang naging saksi sa bawat pagluha, pagtawa at tagumpay. Ang pagsusulat ng kwentong ito ay higit pa sa paglikha ng mga salita. Ito ay isang emosyonal na paglalakbay para sa akin bilang manunulat. Maraming beses akong napatawa, napaiyak, at naramdaman ang bawat sakit at kagalakan ng mga karakter. Sila ay naging bahagi ng aking mundo, at umaasa akong sila rin ay nag-iwan ng marka sa inyong mga puso. Ang bawat pahina ay binuo mula sa pagnanais na ibahagi ang mga mensahe ng tunay na pag-ibig na walang pinipili, ang kapangyarihan ng pagpapatawad na nagpapalaya sa kaluluwa, at ang walang hanggang pag-asa na palaging naroon sa kabila ng pinakamadilim na gabi. Naway ang kwento ni Ara Mae at Rodrigo, kasama ang kanilang 5 anghel, ay magbigay inspirasyon sa inyo na maniwala sa pangalawang pagkakataon, na unawain na ang pamilya ay hindi laging binuo ng dugo lamang, at na ang pinakamalaking kayamanan sa buhay ay matatagpuan sa pagmamahalan. Maraming salamat muli sa inyong pagtangkilik, sa pagiging bahagi ng mundong ito. Kung mayroon kayong anumang saloobin o damdamin matapos basahin ang kwento, malugod ko itong tatanggapin. Ang inyong mga komento ang siyang nagbibigay sa akin ng lakas at inspirasyon upang patuloy na lumikha. Hanggang sa muli nating pagkikita, naway pagpalain kayo ng pag-ibig at kapayapaan.